Napaliyad ako sa bawat halik dito sa katawan ko. Nahihiya ako sa ginagawa sa akin ni Adrian pero ramdam ko ang kakaibang sarap na never kong kakalimutan. Kahit meron akong pangamba sa dibdib ko, pinagsawalang bahala ko iyon. Sa ngayon ay susulitin ko na muna na magkasama kami ng aking mahal. Hey, why are you crying? Tanong na Adrian. Nagulat ako dahil nakita nito ang pagluha ko. Napuwing lamang ako. Palusot ko rito. Pinahid nito ang luha ko sa aking mga mata. Matulog na tayo. Bulong nito. Agad kong ipinikit ang mata ko upang matulog na. Mahigpit naman akong niyakap ni Adrian. Nagising akong pagod na pagod ang katawan ko. Hindi ako makapaniwala kay Adrian. Diyos ko, hindi ako tinigilan hanggang hindi lupaypay ang katawan ko sa pagod. Mabuti na lang at wala na ito sa tabi ko. Bumangon na ako sa kama. Napadaing ako dahil meron pa akong naramdamang kirot. Paanong hindi sasakit itinodo ni Adrian. Basta pasok na lang ng pasok. Nagigising na nga lang ako, nakapasok na ang malaking sawan nito. Kailangan ko maligo nang sumigla naman ang katawan ko. Nagmamadali lang ako sa paliligo dahil gusto kong bumaba at kumain dahil nagugutom na ako. Lumabas ako ng silid. Nasaan kaya yung mga tao dito? Pumunta ako sa kusina. Napangiti ako nang meron ng luto na pagkain doon. Umupo ako at nag-umpisa ng kumain. Narinig kong merong mga dumating. Mabuti na lamang at patapos na akong kumain. Mabilis akong nag-toothbrush. Dito ako dumaan sa likod upang hindi ako makita ni Adrian. Sa garden ako pupunta. Hindi pa nag-iinit ang puwet ko sa pagkakaupo nang sumulpot si Adrian. Nandito ka lang pala. Inis na wika nito. Tumingin ako dito at nakita kong nakasimangot ito. Lumapit ito sa akin at tinalikan ako sa labi, sabay pisil sa gilid ng dibdib na aking ikinagulat. Kumain ka na? Tanong nito. Oo, ginutom na ako. Sagot ko. Kailangan na natin umalis ngayon. Yam. Saad nito. Tumango ako dito. Nagpaalam din ako upang magbihis. Sumang-ayon na ito sa akin, kaya nagmamadali akong pumanik sa aming silid upang magpalit ng damit. Agad din akong bumaba, baka kasi mainip si Adrian at magalit sa akin. Sumakay kami ng kotse. Nagtaka pa nga ako dahil hindi kami dumaan sa maraming mga patibong. Pansin ko ring tahimik lamang si Adrian at mukhang ang lalim ng iniisip nito. Mabilis lang kami nakarating sa bahay niya. Ngunit hindi pa halos kami nakakababa nang biglang sumulpot sa harap namin ng isang babae. Honey! Sagaw nito at biglang lumapit ito kay Adrian. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko at sa nakikitang lambingan ng dalawa. Tumingin sa akin ang babae. Pansin kong kumunot ang noon nito. Sino siya, honey? Tanong nito kay Adrian. Private nurse ko. Sagot ni Adrian. Itong pinakamasakit na katotohanan. Nag-uumpisa na akong masaktan. Mom? Sir? Excuse me po. Sir, kung meron kayo pag-uutos, tawagan niyo na lang po ako. Sabay alis sa harap ng mga ito. Nurse Brianna, ihatid na kita sa kwarto mo. Wika ni Apple sa akin. Ngumiti naman ako dito. Inihatid ako sa magiging silid ko. Hindi na sa kwarto ni Adrian, kundi sa ibang kwarto na ako hinatid ni Apple. Ano pa nga ba ang aasahan ko? Dumating na ang totoong mahal nito. Isa nga lang pala akong fake sa buhay ni Adrian. Mas maganda siguro umuwi muna ako sa bahay ko. Total naman ay nandito ang babaeng mahal nito. Sure naman ako na hindi nito mapapansin na wala ako dito sa bahay. Magpapadala din ako ng pera sa inay. Gusto ko na kasing matapos ang bahay kong ipinapagawa. Naalala kong binigyan pala ako ng pera ni Adrian. Simple lang ang suot ko para hindi halatang aalis ako sa bahay nito. Tanging cellphone at pera lamang ang dala ko. Nag-short at t-shirt lamang ako. Bukas na ako babalik dito. Bumaba ako ng hagdan. Nakita ko nakayakap ang babae kay Adrian. Busy naman ang lalaki sa cellphone nito. Walang ingay na dumaan ako sa harap ng mga ito. Saan ka pupunta, Brianna? Tanong ni Adrian. Tumingin ako dito. Nakita ko ang babala nitong tingin sa akin. Dito lamang po ako sa garden. Hahanap lang po ako kung saan merong malakas na signal sa paligid, sir. Palusot ko. Nakita ko nagsalubong ang kilay nito. Tumalikod na lamang ako dito. Baka meron pa ito ipag-uutos sa akin ay hindi matuloy ang bala ko. Namataan ko isang tauhan lang ang nakabantay sa gate. Nasaan kayang iba? Naswerte ko dahil makakalabas ako ngayon. Meron ako nakitang upuan kaya umupo muna ako doon. Kinuha ko ang cellphone ko. Nakita ko nag-text muli si inay. Umubo ako na magkakasunod-sunod. Yung tipong halos hindi na ako makahinga.
Nurse Brianna, ano nangyayari sa'yo? Tanong ng tauhan ni Adrian. Ikuha mo ako ng tubig. May bumara sa lalamunan ko. Meron atang pumasok na langgam. 5 siguro. Saka doon ka dumaan sa likod para mabilis mo kumakuha na ng tubig. Hirap kong wika. Mahirap kasi kung sasala pa ito ng daan. Nandun pa naman sa Dracula at Apple pa naman iyon. Sige po, Nurse Brianna. Nag-aalalang sagot nito. Nagmamadali naman itong pumunta sa likod bahay. Kaya sinamantala ko na ang pagkakataon. Agad ako lumapit sa gate bat. Nagtatakbo palabas. Tinawag ko ang taxi na aking nakita at sumakay. Ay, nakalabas din ako sa lungga ko. Naghulog muna ako ng pera para kina inay. Lahat ng ibinigay sa akin ni Adrian na pera ay pinadala ko sa amin. Baka kasi matagalan akong makapagpadala. Pagkatapos maghulog ng pera ay pumunta ako sa bahay ng kaibigan kong si Jenny. Tama lang ang pagpunta ko dahil walang pasok ang mga ito sa trabaho. Agad naman ako nakarating. Kumatok ako sa pinto ng bahay ni Jenny. Mabilis namang binuksan ang pinto. Nagulat pa nga ang mga ito nang makita ko. Mabuti naman naisipan mo kong dalawin, bestie. Wika ni Jenny. Pasensya naman. Naging busy lang ako noong mga nakaraang araw. Saad ko. Pinapasok naman agad ako nito sa loob ng bahay at nakita ko si Abe na umiiyak. Ano nangyari sa'yo? Tanong ko. Wasak ang puso niyan. Iniwan ng boyfriend. Singit ni Ada. Nakita ko itong merong dalang alak. Wow, ang aga. Wika ko. Okay lang yan. Minsan lang naman ito. Wika ni Ada. Tamang-tama, nandito ka ngayon, Brianna. Hindi pwedeng hindi ka iinom. Wika ni Jenny at hinila na ako sa sofa. Okay, dahil wasak din ang puso ko ngayon. Pero ayoko muna mag-open ng problema sa mga kaibigan ko. Lalo at nakikita ko mas malaki ang problema ni Eva. Hanggang ngayon ay umiiyak pa rin si Eva. Hindi matanggap ang pagkawala ng boyfriend nito. Hindi lang yung boyfriend niya ang problema. Saad ni Jenny. Nakakunot ang noon na tumingin ako dito. Meron pa ba ibang problema si Eve? Bukod sa boyfriend niya? Tanong ko sa mga ito. Yes, dahil ang tarantado niyang boyfriend ay ibinenta si Eve sa halagang 10 milyon. At ito pa masaklap. Nakapirma siya sa bentahan at sumang-ayon daw sa nangyaring bentahan si Eve. Bulalas ni Jenny. Oh my God. Saad ko. Agad ako lumapit kay Eve at mahigpit ko itong niyakap. Hindi ko mapigilan ang mapaluha sa sinapit ng kaibigan ko. Uminom na lang tayo, girls. Wika ko. Mamaya, pupunta tayo ng bar. Wika ni Eva. Nagsimula na nga kami mag-inom. Inabot din kami ng 2 oras bago natapos. Sa sofa na nga kami nakatulog. Hindi na rin ako nakaalis sa aking pwesto at tuluyan ng nahiga. Narinig kong may tumatawag sa cellphone ko kaya basta ko na lang itong sinagot. Baka kasi si inay. Where are you now? Yum! Halos mabinga ako sa lakas ng sigaw ni Adrian sa kabilang linya. Shit! Si Adrian! Bulong ko pa. Yum! Tinatanong kita kung nasan ka ngayon. Nandito po ako sa mall, Sir Adrian. Sige po at ako'y sasakinan ng taxi. Taxi! Sagaw ko pa para maniwala ito at pagkatapos ay bigla kong pinatay ang tawag. Agad kong ini-off ang cellphone ko. Oh, Brianna, bakit tumatawag ka ng taxi? Wala pa naman tayo sa labas ng bahay ah. Lasing ka pa siguro, no? Saan ni Ada? Tumingin ako sa mga ito sabay ngumisi lamang. Kakaiba ka talaga, Brianna. Ang lakas ng hangin mo sa katawan. Wika ni Jenny. Naganda na kami dahil may bala kaming pumunta ng bar. Wala akong damit. Wika ko sa mga ito. Don't worry, maraming damit sa Ada. Magkasing katawan lang naman kayo, di ba? Wika ni Jenny. Oo, tugon ko. 8:00 na ng gabi na lumabas na kami ng bahay. Medyo hilo pa nga ako dahil sa nainom naming alak kaninang umaga. Sumakay kami ng taxi at nagpahatid sa isang bar. At pagdating sa bar ay kinuha ko ang ID ko upang ipakita sa guard. Mabuti na lang may ID ako sa aking wallet. Biglang tumingin sa akin ang guard. Ano ko yung problema ni kuya? Iba kasi ang tingin niya sa akin. Sorry miss, pero bawal ka pumasok sa loob ng bar. Wika nito. Ha? Bakit? Gulat na tanong ko. Paumanhin po pero yun po ang bili ng boss ko. Bawal kang pumasok sa loob ng bar. Wika ng guarda. Kuyang Pogi, kami pwede ba sa loob ng bar? Tanong ni Ada. Opo, pwede kayong pumasok. Pero itong kasama ninyo ay hindi siya pwedeng pumasok. Wika ulit ng guarda. Lumipat na lang tayo sa ibang bar. Singit ni Jenny.
Baka akala ni kuya bata ka pa kaya hindi ka pinapapasok sa loob. Sabi ni Ada sa akin. Tumawa ko sa sinabi nito. Nagdesisyon na lamang kami lumipat ng ibang bar ngunit hindi pa rin ako pinapapasok sa loob. Hindi daw ako pwede. Anong mali sa akin? Sa 3 bar na pinuntahan namin ay ayaw kong papasukin. Nakakainis lang. Guys, kayo na lang pumasok sa loob ng bar. Uuwi na lang ako. Paalam ko sa mga kaibigan ko. Tumingin sa akin si Jenny. Ano bang ginawa mo? Bakit ayaw ko papasukan sa loob ng bar? Tanong ni Jenny. Hindi ko rin alam. Baka ayaw sa magagandang katulad ko. Sige, kayo na lang pumasok. Mas mabuti pang uuwi na lamang ako. Paalam ko. Sure ka? Wala kang kasama pa uwi. May pag-aalala sa boses ni Ada. Ayos lang ako. Sige na, pumasok na kayo. Maghihintay pa ako na masasakyan. Pagtataboy ko sa mga ito. Ingat ka, Brianna. Wika ng mga ito. Kayo mag-iingat dahil kayong pupunta ng bar. Payag ko sa mga ito. Nakita kong pumasok na mga ito sa loob kaya humakbang na rin ako patungo sa sakayan ng sasakyan. Naghintay ako ng taxi, kaya lang parang walang nagpapasakay sa akin. Maya-maya pa'y may biglang tumigil na van sa harapan ko. Nakita kong bumaba ang 2 armadong lalaki at sapilitan akong hinila papasok sa loob ng van. Hey, ano bang problema nyo? Inis na sigaw ko sa mga ito nang maipasok na ako sa van. Wow, matapang pala ang babae ng mafia lord at maganda din. Wika ng isang kalbo. Ano daw? Babae ng mafia lord? Malakas na sabi ko. Diba? Ikaw ang babae ni Adrian de Vera? Wika ng lalaking kulot ang buhok. Sumama ang timpla ng mukha ko. Koy, kulot salot. Para sabihin ko sa'yo, hindi akong babae ni Sir Adrian. Hello? Private nurse lang niya ako. Kaya nandun ako sa bahay niya. Bulalas ko. Nagtingin na ng mga ito. Huwag mo kaming pinaglololo ko babae. Dahil ayon sa balita, ikaw ang babaeng pakakasalan ni Mr. Adrian. Wika ni Kalbo. Ha? Hoy, mukhang itlog ng manok ang ulo. Fake ang balitang nasagap mo. Dahil hindi ako yung totoo. Isa akong nurse ni Adrian. Umayos ka ng pananalita mo babae. Baka dito pala ipatayin na kita. Galit na wika ni Kulot. Nagulat ako nang merong humarang sa aming 2 van at pinagbabaril ang gulong ng van na sinasakyan namin. Sino naman kaya mga ito? Walang nagawa sa Kulot at Kalbo sa dami ng mga humarang at tinutukan pa sila ng baril. Bilisan ninyong kunin na babae! Hiyaw na isang lalaki. Bumukas ang pinto at sapilitan akong hinila palabas ng van at isinakay sa loob ng kulay puting sasakyan. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari sa akin ngayong gabi. Nakita ko 5 lalaki na nasa loob ng van. Tumingin sa akin ng mga ito. Siguradong matutuwa nito si boss dahil ang babae ng pangatlong mafia lord ay nasa atin. Wika ng maitim na lalaki. Kahit sa dilim hindi ito nakikita dahil sa kaitiman nito. Saan kaya ito pinaglihi ng nanay nito? Mga kuya, para sa kalaman nyo, hindi akong babae ni Sir Adrian. Isa lang ako private nurse niya. Wika ko sa mga ito. Biglang nagtawanan ang mga lalaki. Hindi mo kami maloloko, binibini. Saad ni itim. Diyos ko, bakit ba ang dami mga tanga sa mundo? Bulalas ko. Masamang tingin na binigay sa akin ng mga pangit na lalaki. Nagulat kami lahat na merong bumangga sa van na sinasakyan ko. Meron na naman bang gustong kumuha sa akin? Ang malas ko ngayong gabi. Narinig ko ang mga putok ng baril at nakitang nakikipaglaban na rin ng putok ang mga kumuha sa akin. Bigla akong napayuko dahil baka tamaan ako ng bala. Todo ang dasal ko na sana'y makaligtas ako dito. Tumingin ako sa mga kumuha sa akin at nakita kong 2 na lang silang nakikipaglaban. Alam ko meron pa silang kakampi dahil 2 van ang nakita ko kanina. Shit, dahil nauntog ang noo ko. Bigla kasing tumigil ang van. Napangiwi ako sa sakit. Ramdam kong merong umagos na dugo. Patay na pala ang driver kaya pala biglang tumigil ang sakyan. Kailangan ko na makaalis dito pero paano? Lalo at naririnig ko pa ang mga putok ng baril sa labas. Nagulat ako nang bumukas ang pinto. Tumingin ako sa taong nagbukas ng sasakyan. Nakita ko si Adrian. Natakot ako sa mukha nito dahil nakikita ko ang galit doon. Lagot ako nito. Halos mataranta ako nang basta nila akong hinila palabas ng van. Agad kaming nagtago sa likod ng van at nakita ko nakikipagpalitan pa ng putok ng baril sa Adrian. Stay here! Galit na tura nito. Napamaang ako nang bigyan ako ng baril ni Adrian. Lahat ng lumapit sa'yo, barilin mo. Kalabitin mo lang dito.
Turo sa akin ni Adrian sa gatilyo ng baril. Kahit natatakot ay tumango ako dito. Bahala na si Batman. Napapikit ako ng mga mata na makipaglaban na si Adrian. Ganun din ang ibang mga tauhan nito. Marami pang kalaban. Kumusta, magandang binibini? Nagulat ako sa lalaking sumulpot sa harap ko. Sino ka? Tanong ko. Ngumisi ito sa akin. Napakaswerte ko nga naman dahil mapapasakin ng babae ng ikatlong mafia lord. At mukhang napaka-inosente pa. Nakangising wika ng lalaki. Hindi ako babae na Sir Adrian. Oo, talaga? Parang iba yung nakikita ko. Wika ulit nito. Huwag kang lalapit. Hiyaw ko rito. Akmasa na akong hahawakan na bigla akong umiwas. Kinuha ko ang baril at binato ko rito. Pero umiwas lang ito sa aking pagbato. Patay ako nito. Sabi nga pala ni Adrian, barilin ko ang kalaban at hindi batuhin. Nakakainis naman. Sigurado matutuwa ang boss ko nito. Oras na makuha ko magandang babae ni De Vera. Pero, pagsasawaan muna kita bago kita ibigay sa boss ko. Muli na naman lumapit ito sa akin. Huwag kang lalapit. Hiyaw ko. Isang ngisi lang ibinigay nito na aking ikinatakot. Gagawin kitang inihaw na tao dahil nagbubog ako ng apoy. Akala mo ha? Wika ko. Hindi ko alam kung maniniwala ito sa mga kalokohang sinabi ko. Umiling lamang ito sa akin at tuloy-tuloy na lumapit sa pwesto ko. Sir Adrian! Hiyaw ko. Sana'y marinig ang tawag ko. Wala akong magawa na bigla akong kaladkarin na lalaki sa kotseng nakatigil. Sir Adrian! Sagaw kong muli. Nagbabaka sakali na marinig ako ng mahal ko. Nagulat ako nang merong humila sa akin papalayo sa lalaki. Kaya nabitawan ako nang gustong kumuha sa akin. Niyapos ako ni Adrian at pinaharap sa dibdib nito. Narinig ko magkakasunod na putok ng baril. Let's go! Galit pa rin pagyaya sa akin ni Adrian. Lumapit sa amin sa Apple. Lord, ito na pong susi. Kami na bahala sa mga tao nagkalat dito. Wika ni Apple. Maigpit akong hinawakan ni Adrian sa kamay. Ramdam ko ang galit pa rin ito sa akin. Medyo kinabahan ako sa mga ikinikilos nito. Sakay! Galit na utos nito sa akin. Sumakay ako sa unahan ng motor nito na walang salitang namumutawi sa bibig ko. Saka gusto rin ni Adrian na doon ako sa harap niya. Agad kami nakarating sa bahay nito. Nagmamadali akong bumaba ng motor at tumakbang papasok sa loob ng silid ko. Mabilis kong inilak ang pinto para hindi makapasok doon sa Adrian. Ngunit nagulat ako nang bumukas ang pinto at pumasok sa Adrian. Nakita ko may hawak itong susi. Nabigla pa nga ako na ibagsak nitong pasara ang pinto. Lalo ako nagimbal nang sipain nito ang table. Kinuha nito ang vase at ibinato sa pader. Hindi ako makaimik sa nakikita kong galit sa mukha ni Adrian. Ang tigas ng ulo mo! Paano kung hindi ako dumating sa tamang oras, ha? Sigaw nito sa akin. Pansin kong sinipa rin nitong upuan kaya lalong hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Bigla siyang lumapit sa akin at hinila akong palabas ng silid ko. Pasok! Sigaw nito sa akin. Napaluha ako dahil ngayon lang meron sumigaw sa akin ng sobrang lakas. Kahit si inay at itay never akong sinigawan nila. Oo, napapagalitan ako noong bata ako. Ngunit malumanay silang magsalita at puro pangaral lang sinasabi sa akin. Walang lalabas ng silid ko, yan! Sigaw ulit sa akin ni Adrian na lalong ikinasama ng loob ko. Ibinaksak muli nito ang pinto bago lumabas. Nagpalit lamang ako ng damit at humiga sa kama. Sumiksik ako sa gilid ng kama. Ngayon ko lang naramdaman ang sakit ng noo ko dahil sa pagkauntog sa van kanina pero hindi ko nalang ininda iyon. Alam kong gagaling din iyon. Binalot ko ang buong katawan ko ng kumot at doon ako umiyak. Masama ang loob ko kay Adrian dahil sinisigaw-sigawan ako nito. Halos isang oras din akong lumuha hanggang sa wala nang iluha ang mga mata ko. Narinig kong bumukas ang pinto. Hindi ako gumalaw. Hindi naman ako mahahalata dahil nakabalot ako ng kumot. Pumasok at lumabas ito ng CR pero hindi ako gumalaw sa aking pagkakahiga. Nakasiksik pa rin ako sa gilid ng kama. Lumapit ito sa akin at inalis ang kumot ko pero hindi ako gumalaw. Ramdam ko rin ginagamot ito sugat ko sa noo. Gusto kong kiligin kaya lang kapag iniisip ko ang paghiyaw nito sa akin ay naiinis ako. Tapos nang gamutin ang sugat ko sa noo. Patuloy pa rin ako sa pagtutulog-tulugan ko. Inayos din ito ang unan ko. Mas nagulat ako nang mariin akong halikan sa aking labi. Mabuti na lang talaga at magaling akong magtulog-tulugan. Kaso makulit ata si Adrian dahil bigla nitong itinaas ang suot kong dress. Ramdam kong tinitigan itong aking katawan. Marahan din itong hinaplos iyon.
Sana lang ay huwag akong mapaungol. Nakahinga ako ng maluwag na ibaba na nito ang suot kong dress at humiga na sa akin tabi. Kaya lang ay sadyang malikot ang kamay ni Adrian dahil pumasok pa ang kamay nito sa damit na suot ko. Wala naman itong ginawa kundi nakahawak lang sa akin. Tumagilid ako para maalis ang kamay nito. Medyo lumayo din ako ng konti. Naalis naman ang kamay nito. Kaso lang ay hinila ulit ako papalapit dito at mahigpit na niyakap. Hindi na lang ako gumalaw dahil kailangan ko ng matulog. Nagising akong maliwanag na sa labas ng bahay. Nakita kong wala na rin sa tabi ko si Adrian. Nakaramdam na ako ng gutom. Hindi nga pala ako nakakain kagabi. Mabilis ko lang na inayos ang sarili ko. Papalabas na sana ako ng silid na makita kong papasok si Adrian. Meron itong dalang tray at may laman itong pagkain. Kumain ka na. Utos nito. Hindi ako umimik. Umupo ako sa harap ng table at nag-umpisa ng kumain. Ramdam kong nakatitig ito sa akin pero hindi ko ito pinansin. Ayoko na mauulit ang ginawa mo kahapon. Yam! Galit na wika nito. Hindi ako sumagot. Tahimik lamang akong kumakain. Medyo naiinis pa rin ako dahil sa pagsigaw niya sa akin kagabi. Tapos hindi naman Yam ang pangalan ko. Yun ang gustong itawag niya sa akin. Yam! Kinakausap kita, hindi ba? Galit na nito. Masamang tingin na ibinigay ko rito. Huwag mo ko sigawan. Huwag kang mag-alala, tatay. Hindi na po mauulit. Tugon ko. Nagulat ako nang hampasin nito ang table. Tumingin ako rito at nakikita kong galit na naman ito sa akin. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo, Yam. Hindi ko na lang ito pinansin at pinagpatuloy na ang pagkain. Sa inis siguro nito sa akin ay tumayo ito at lumabas na ng silida. Pabagsak pang ang sinarado ang kawawang pinto. Humiga na lang ako ulit sa kama. Ang sarap ng buhay ko. Kain at tulog lamang ang role ko dito pero butas ang bulsa ko naman. Tumayo ako upang lumabas ng silida. Napakunot ang noo ko nang makita kong walang tao dito sa sala. Asan kaya mga kasama ko? Wala pang ilang minuto ay bigla akong tumayo. Parang gusto kong lumabas. Kaya tumayo na lamang ako upang lumabas ng bahay. Nakita ko sila Adrian at ang mga tauhan nito. Mukhang mahalaga ang pinag-uusapan ng mga ito. Upo pa lang ako sa upuan na may tumama sa balikat ko. Bigla din itong kumirot. Nagulat ako na makita ko ang dugo. Tumingin ako kay Adrian. Nagmamadali itong lumapit sa akin at mabilis din lumabas sa mga tauhan nito. Agad akong binuhat papasok sa loob ng silid at inihiga sa kama. Lord, ako nang bahala sa kanya. Nandoon na sila sa Bartolina. Narinig kong wika ni Apple. Random kong merong itinurok sa akin sa Apple. Tuloy-tuloy na pumikit ang mga mata ko dahil inaantok ako. Nagising akong wala na sa silid ni Adrian. Nandito ako sa ibang kwarto. Ramdam kong kumirot ang sugat ko sa balikat ko. Bumukas ang pinto at pumasok si Apple. Meron itong dalang tray. Kumain ka na muna, Nurse Brianna. Wika nito. Kumain na lamang ako. Gusto ko nga sanang itanong si Adrian kaso nahihiya naman ako magtanong. Baka kung ano isipin nito dahil alam ko na alam din itong fake ang kasal namin ni Adrian. Kaya nahihiya na tuloy ako dito. 5 days later. Nakasimangot na tumingin ako sa TV. Walang magandang palabas. Nakakainis lang dahil lahat ng channel ay pangit ang mga palabas. Nasaan kaya si Adrian? 5 araw ko nang hindi ito nakikita. Miss ko na ito. Bigla ko napatingin sa TV na mag-flash ang mukha ni Adrian at meron itong kasamang babae. Ayon sa balita, ito raw ang babaeng pakakasalan ni Adrian. Ipinakita rin sa balita ang sweet moments nilang kumakain sa isang restaurant. Ipinakita rin ang panay, halik at yakap ni Adrian sa babae. Meron pang picture na pinupunasan ng pawis sa noo ang babae. At pinakita din pumasok daw sa isang hotel ang dalawa. Meron pang ipinakitang sing-sing ang babae. Hindi ako makapagsalita. Dumating na ang oras. Ilang araw na lang ipaalisin na ako dito ni Adrian. Shit. Sobrang mahal ko na si Adrian. Ramdam ko umagos ang luha ko sa mga mata. Ini-off ko na lamang ang TV. Kailangan ko na lang tanggapin na wala talaga kaming pag-asa ni Adrian. Na hindi niya ako magugustuhan kahit kailan. Tahimik ko lamang pinagmamasdan ng mga bulaklak dito sa garden nang marinig kong merong dumating na mga sasakyan. Sumilip ako upang alamin kung sino ang mga dumating. Biglang kumirot ang puso ko na makita ko si Adrian na kasama si Amor, ang babaeng pakakasalan nito. Napuna ko rin kung papaano nito hawakan ang bewang ni Amor. Kaya bumalik na lamang ako sa aking pagkakaupo at minasdan ang bulaklak. Siguro dito na lang muna ako. Mas gusto ko dito at baka mapaluhan lamang ako kung sakaling makita ko silang sobrang sweet. Nurse Brianna,
nandito ka lang pala. Kanina ka pa hinahanap ni Lord. Pagtawag sa akin ni Apple, lumingon ako dito. Nakita kong papalapit siya sa akin. Medyo pinasaya ko ang oras ko upang hindi ako mahalatang malungkot. Naiinip kasi ako sa loob ng bahay, kaya lumabas muna ako. Saka dito na lang ako sa garden. Wika ako. Pumasok ka na muna, Nurse Brianna. Meron yatang sasabihin sa'yo si Lord. Wika ni Apple. Sige, susunod na ako. Tugon ko. Tumayo ako upang sumunod dito. Papasok ako sa loob ng bahay. Nagulat ako na meron akong nabanggan tao. Nakatungo kasi ako sa paglalakad. Tanga ka ba o bulag? Ang laki ng daan, binagamo pa ako. Galit na sigaw ng babae sa akin. Sorry po, ma'am. Paghingi ko ng paumanhin. Aminado naman ako na ako talaga ang may kasalanan dahil hindi ako tumingin sa daraanan ko. Ano pa magagawa ng sorry mo, ha? Binagamo na ako. Asik nito sa akin. Hindi naman ito natumba o nabangasan. Ano kaya yung nagagalit dito? Lumampas na lamang ako dito dahil ayoko makapag-away. Hindi naman kasi ako palaaway na tao. Maliban na lang kung sila mag-uumpisa. Nagulat ako nang bigla nitong hilahin ang buhok ko. Pero hindi naman ako papayag na hindi lalaban dito. Hinila ko rin ang buhok nito. Nagulat pa nga ito sa ginawa ko. Akala siguro nito hindi ako lalaban. Malakas ko itong itinulak kaya nakita kong natumba ito. Brianna! Narinig kong sigaw ni Adrian. Tumingin ako dito. Nakita ko ang galit sa mukha nito. Bakit mo itinulak si Amor? Galit na tanong nito. Magsasalita na sana ako nang maunahan ako ni Amor. Love, wala naman akong ginagawa sa kanya. Binangga niya ako tapos sinilang buhok ko. Nagulat din nga ako na basta lang ako itinulak. Umiiyak na wika ng babaeng sinungalin. Wala kang karapatan na saktan sa Amor. Ganyan ba ugali mo, Brianna? Sigaw ni Adrian. Wow, ngayon ko lang yata itong narinig na tinawag akong Brianna. 2 beses ko nang narinig na Brianna ang tawag nito sa akin. Hindi ako nagsalita sa mga sinabi nito. Tahimik lang ako. Ayokong umiyak sa harap nito. Baka pagtawanan lang ako ng mga ito. Umalis ka na. Hindi ko na pinatapos si Adrian sa sasabihin dahil alam ko kung anong sasabihin nito. Umakyat ako sa silid ko. Hindi ako lumingon sa mga ito. Brianna! Galit na hiyaw ni Adrian. Pinapaalis na ako sa bahay na ito. Malungkot akong pumasok sa silid ko. Kinuha ko ang bag ko. Wala naman ako masyadong gamit na dala dahil puro bigay lahat ni Adrian ng mga damit ko. Ayokong dalhin ng mga iyon. Bumaba ako ng hagdan. Wala akong makitang tao. Lumakad akong palabas ng bahay. Wala ring bantay sa gate. Ang swerte ko. Nagmamadali kong binuksan ng gate at tumakbo ko papalayo sa bahay ni Adrian. Goodbye, Adrian. Uuwi na lamang ako sa inay ko. Nagulat ako nang may biglang sumulpot na kotse sa harap ko. Mabilis na bumaba ang 2 lalaki at tinila ako papasok ng kotse. Wala akong nagawa dahil malakas sa mga lalaki. Mabilis na pinatakbo ang kotse papalayo sa lugar ni Adrian. Sino kayo? Tanong ko pero walang nagsasalita sa mga ito. Nakita kong tumigil kami sa isang bahay. Sa pilitan na kong hinila palabas ng kotse. Wala naman akong kasalanan sa inyo. Inis na wika ko. Ngunit mga pipi siguro ang mga ito dahil hindi man lang nagsasalita. Dinala ko sa isang kwarto at itunulak sa loob ng silida. Kumunot ang noo ko nang makita ko ang babaeng doktor. Meron ding nakaupo sa kama. Balot na balot ang muka. Pea, nandito nang hinihintay natin. Pwede na tayo mag-umpisa. Wika ng doktor. Kumunot ang noo ko sa sinabi nito. Umupo ka at manood sa ipalalabas namin sa'yo. Wika ng doktor. Lumapit ang doktor sa babaeng may balot ang muka at dahan-dahan na inalis ang balot sa muka nito. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako. Lalong lumakas ang kaba ko dahil malapit ko na makita ang mukha ng babaeng mayroong balot. Oh my God! Bulong ko. Nagustuhan mo ba, Brianna Cortez? Tanong ng babaeng doktor. Tumingin ako sa babaeng naalisan na ng balot ang muka. Nakita ko itong nakangisi sa akin. Tingin mo, Ate Linda, sino mas maganda sa amin ni Brianna? Tanong ni Pamela sa kapatid. Siyempre, ang sariling gawa ko, sister. Sagot naman ni Linda. Bakit yung ginaya mukha ko? Galit na tanong ko sa mga ito. Kapag ito ka sa mukha ko, madali lamang ako makakapasok sa bahay ni Adrian de Vera at magagawa na namin ang plano sa kanya. Saad ni Pamela.
Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari. Anong gagawin niyo sa akin? Papatayin niyo ba ako? Tanong ko sa mga ito. Yun sana ang balak namin sa iyo eh. Total naman, ay pinahiram mo ko ng mukha mo, ay nagbago ng isip namin ni Ate Linda. Siguro, hindi na lang namin sasabihin sa kuya ko na hindi ka namin pinatay. Saad ni Pamela. So, meron pa palang kasama mga ito na kapatid din nila. Hindi kaya isa din ito sa mga kalaban ni Adrian? Nakita kong merong kinuhang paper bag ang doktor na si Linda at inabot sa akin. Yan ang gagamitin mo pag lumabas ka na ng bahay ko. Wika ni Linda. Tiningnan ko ang mga nandoon. Nakita ko ang isang parang balat ng tao pero mukhang sunog ang itsura nito at parang kasing laki ng kabilang mukha ko ang sunog na balat na iyon. Yan ang gagamitin mo kapag lalabas ka na ng bahay. Alam mo bang pinagawa pa namin yan, Ate Linda, sa ibang bansa? Sad naman ang umagaw ng mukha ko. Sige na, ilagay mo na sa mukha mo iyan. Wait, huwag mo sasabihin ito kahit na kanino. Dahil babalikan ka namin, ganun din ang mga magulang mo. Pagbabanta nila sa akin. Wala akong nagawa ng ilagay ko sa kabilang mukha ko ang balat na parang balat ng tawang style. Ang masaklap pa sunog ito. Pagkatapos ay binigyan pa ako ng salamin ng mga baliw upang makita ang aking sariling mukha. Sobrang pangit ng kabilang mukha ko. Sunog ang itsura nito. Diyos ko, ang malas ng buhay ko. Ang pangit mo na? Wika nang gumayas sa mukha ko. Hindi na lamang ako nagsalita. Ayoko makipagtalo sa mga ito at baka tuluyan akong patayin. Binigyan din ako ng balabal na kulay itim. Agad ko namang kinuha iyon.